Dihan po natin yung caucus on a time na walang ganitong nangyayaring possible arrest, ano? Pero ano po bang protocol doon? Kayo po bilang dating PNP chief, paano po ba yun? Kung may posibilidad na mangyayaring arrest, ano dapat? I-vacate ba dapat yung buong areas? Ang may iwan lang po yung members ng police officers and OSAA and even the Marines? Yes, dapat ganun. Kasi magla-lockdown ka, pwede nang palabasin yung mga gustong lumabas. Pero kung sa akin, based doon sa kung may mga operational occurrences o incidente na in-anticipate, dapat bago mag-lockdown, palabasin lahat yung mga senador. Kasi nga, for their safety, for our safety, at saka safety ng mga employees, dapat bago i-lockdown, palabasin na muna. Pero inspeksyonin yung mga lumalabas. At saka, kasi yung ingress and egress ang pinag-uusapan niya. Pag nag-lockdown ka, ang piniprevent mo yung ingress and egress, di ba? Pero dahil nga ang lockdown, yung agam-agam na baka merong mag-i-intrude, dapat palabasin mo yung lahat, except those who are not authorized o on duty na kailangan mag-remain doon sa loob ng Senate building. Oo, on duty na dapat mag-remain sa building during a Senate lockdown. Sa pananaw niyo po, sino lang dapat ang nasa loob? Mga OSAA, tapos kung sino man yung naka-duty para magbantay ng mga, well, basically, yung OSAA personnel. At least yung mga naka-duty doon. Or kung naka-red alert sila, lahat sila 100% nandoon. Sir, kanina po kausap namin si Aplaska. Ang sinasabi niya sa amin ni Manong Ted, sa CCTV around 6 p.m., may mga nakikita na siya sa iba't ibang areas ng Senado na may mga nakaposisyon na NBI agents. Naulinigan niyo po ba ito nung time na nandun pa kayo sa Senado na may ganun pong impormasyon? Wala. Na-confirm ko lamang yon nung nag-uusap na kami ni Director Matibag na sinabi niya nga, meron talagang naka-deploy. Ang sabi pa nga niya, unarmed. Tapos, body-body system. I think, nabanggit niyang numero, kung daw nagkakamali, 16 to 18. NBI personnel, pero merong augmentation of Blue Guard. Kaya totoo nga, nung lumabas ako doon sa gate, doon sa side gate, papuntang GSI exit, ang sumita sa akin, Blue Guard. At pinababalik kami, doon kami dinidirect sa main gate. Pero sabi ko sa aking driver, o sabi mo na lang, sabi mo na, pakilala ka na lang, na kung pwedeng dito tayo lumabas, kasi nga, napakaraming tao doon sa main gate. So, pinayagan kami. So, lumabas kami, tapos palabas na. Wala namang commotion doon. Pero ang nakita ko lang talaga doon, ang very evident para sa akin, meron talagang isang NBI agent na merong name tag, na nakasabit sa leeg at nakapolo barong. Opo. Na nung sinilip ako, nakilala ko, sige po sir, sabi niya ganun. Opo. So alam ko, ang nakita ko at ng posibleng ICC warrant laban sa kanya. Sa isang panayam, diretsahan sinabi ni Matibag na automatic po yan. Pero sabi ko nga, kung mayroon pong unang-una, dapat tanungin na identify naman na si Senator Robin Padilla yung kasama. Dagdag pa niya, siya po yung pinakitang person of interest, shed light sa ayon kay Matibag, sumunod lamang umano ang NBI sa direktiba ng Department of Justice, DOJ, kaugnay ng usapin. Puta na, nagtuturuan na sila ngayon. Ngayon, ano naman? DOJ naman. No? Anak ng timang naman na talaga to. DOJ naman ngayon, no? Ang itinuturo ni Matibag. At eto, isunod natin ang mapatungkol ho dito kay Mau Aplaska. Oo, na di umanong sumagot sa pagpaputok, no? So basahin natin. Nakita ko na may mahabang baril sila, mga NBI at OSA, acting head. Pinaliwanag kung bakit nagpakawala ng warning shot sa Senado. Nagbigay ng paliwanag si Office for Senate Security Affairs or OSA acting head Mau Aplaska kaugnay ng kontrobersyal na warning shot na pinakawalan noong Miyerkules, Mayo 13 sa loob ng Senado habang umiigting ang tensyon sa paligid ng gusali dahil sa umano'y posibleng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Pasensya na kayo, may sipon tayo, no? Sa isang panayam, sinabi ni Aplaska na nakita umano nila ang mahabang baril mula sa panig ng National Bureau of Investigation or NBI. Dahilan upang magdesisyon silang magpakawala ng warning shot bilang pag-iingat. Nakita ko na may mahabang baril sila. May threat kaya tayo nagpaputok ng warning shot. Ayon kay Aplaska. Ayon pa kay Aplaska, ang kanilang naging aksyon ay bahagi umano ng kanilang security assignment sa gitna ng magulong sitwasyon sa Senado noong gabing iyon. So grabe, no? So kayo, tama ba ang ginawa ni Aplaska na mag warning shot dito sa
dito sa mga NBI dahil nakitaan niya ito ng mga mahahabang baril at kahit din naman po kami. Alam nyo, ako po nandun nung time na yon. Kaso nung putukan, wala na ho ako doon. Wala na ho ako doon sa putukan na yon. Pero nakita ko po yung ibang mga NBI agent at halata naman na mga NBI sila na nagtatago lang sa gilid-gilid or nasa loob ng mga kotse. Yung iba nga po ng mga naka-civilian. Yung iba naman po naka-bulletproof. No? So, nakikita ko na may mga sukbit talaga rin mga baril at ang haba. At siguro hindi lang din naman ako ang nakakita noon. So, marami din kami doon. No? Mga Bato de la mga Duterte supporters na mga nakakita ng mga NBI agent na talagang nandoon mismo sa labas ng Senado. Pero hindi ko sila nakita na nasa loob, disclaimer. So ngayon, etong kay Senator Robin Padilla naman na person of interest siya sa sa pagkawala or pagtatago, ano bang klaseng person of interest dito kay Senator Robin na sinasabi ni Matibag? Una, hindi naman convicted, wala namang kaso si Senator Bato de la Rosa. So kung may kasama siya na isang senador at kasama niya na pag-alis sa Senado na lagi naman ginagawa ng mga senador yon, bakit gagawing person of interest si Senator Robin Padilla? Anong meron doon? Automatic naman na pagkatapos ng session sa Senado, pagkatapos ng mga bakbakan or usapin ng mga senador or kanilang sabihin na natin meeting or ano pa yan, automatic uuwi naman yung mga yan. So ibig sabihin, person of interest din po ba yung 10 senador na mga naunang umuwi? Kagaya lang nung magkapatid na Tulfo, kagaya lang nila JB Ejercito, ni Soto, ni Lacson. So person of interest din sila kasi umalis sila ng Senado 'di ba? Kasi nakakabobo naman na alam naman natin sa araw-araw na nangyayari sa Senado ay lumalabas talaga. Lumalabas talaga tong mga to. Talagang normal yon na lumabas sila sa Senado. Siyempre uuwi yan. Saan matutulog yan porket senador ba? Kailangan sa Senado na rin matulog. Isang malaking kabobohan at kagaguhan naman yung mga pinagsasabi pinagsasabi nito ni Attorney Matibag. At ito pa nga, yung driver ng NBI na sinasabi nilang volunteer lang, sobrang nagtataka ang mga netizen na bakit nagkaroon ng baril. So ang sabi ni Matibag, pinahawak lang daw. Tapos nagpaputok. So, mali-mali maraming mali-mali na mga detalye, maraming mga mali-mali na mga ng mga statement, etong tatlong panig ni Castro, ni BBM, tsaka ni Matibag. So ito, basahin ho natin itong mapatungkol ho dito sa asawa nung NBI driver ng NBI na volunteer daw, na yun daw yung nagpaputok. So ito sabi nung asawa, wala pong baril. Emosyonal na nanawagan si Rodelyn, asawa ni Mel Oragon, ang inarestong sospek sa kaguluhan at putukan sa Senado noong Mayo 13. Sa harap ng media, mariing pinagtanggol ni Rodelyn ang kanyang asawa at direktang nanawagan sa NBI, wala pong kasalanan ng asawa ko, wala po yung baril. Ani ni Rodelyn. Tulungan nyo ang asawa ko, dagdag pa niya. Si Mel Oragon ay inaresto matapos ang naganap na kaguluhan sa Senado kung saan narinig ang putukan at umanong pagtatangkang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Siya ang sinasabing may hawak ng baril sa lugar ng insidente at kasama raw sa grupo ng NBI bilang driver. Sa isang press briefing nitong Mayo 14, nilinaw ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi opisyal na empleyado o ahente ng NBI si Melvin Oragon. Siya po ay hindi po opisyal na miyembro ng NBI. Ngunit nung nagkaroon na po ng sariling investigasyon, lumabas po na siya
Siya ay parang volunteer kasama po nung ang mga ahente, ika ni Melvin Matibag. So, ano to, parang ang gulo kasi dito, sinabi naman po ni ni Mau Aplaska na siya po yung nag-warning shot. So, bakit napunta dito sa ano? Napunta dito sa driver. Tsaka sino ba naman na tanga na yung barel ng isang NBI na alam naman natin lisensyado yon at kung sino man yung nagbigay doon, parang ang bobo mo naman na ibigay mo yung baril mo doon sa driver. Tsaka, bakit may, totoo ba na pwedeng maging may volunteer na mag-drive sa mga NBI? Parang kataka-taka. Diba? So, ano dito ang nangyayari kasi dito, ayon sa mga netizen, ginamit lang daw tong driver na to para makaligtas sa issue etong NBI. So etong tao na to na walang kamuwang-muwang, siya daw yung ginagamit ngayon para malihis yung issue at hindi maputukan etong NBI. So ngayon, naglabas ng ako po ang may mahabang baril. Nakita ko pong may mahabang baril sila. May threat kaya tayo nagpaputok ng warning shot. So eto namang head ng Office for Senate Security na si Aplaska ay umamin siya po na siya daw yung nagpaputok. So ano yung issue sa may driver na yun? Ang gulo, no? No, ang gulo, ginugulo nila tayo Ginugulo nila tayo para hindi natin malaman ang tunay na pangyayari. Pero dahil nga diyan 'di ba, sinabi ko kanina na may planong pasabugin ni BBM yung Senado dahil nga kapag hindi daw maaresto si Senator Bato de la Rosa ay may planong pasabugin daw yun. So eto, may papanood ako sa inyong video na kung saan ay binanatan ni Senator Ping Lacson etong si Amy Marcos doon sa sinabi niya. So eto po para lubos nyo pong maunawaan, panoorin nyo po. Ay, DJ Chacha, Ted, magandang umaga sa atin lahat at mga sumaybay. Good morning po. Salamat po. Senator, diretso tayo agad. Senator, anong assessment ninyo dito po sa nangyari sa Senado? Well, unang, thank God, kasi walang physical casualty o walang nasaktan. Dahil pag pumutok ang barel, medyo asahan natin na nakakatakot ang pangitain na mayroong tatamaan, mayroong mamamatay. Ang pinakamalaking casualty rito, yung Senado, yung institution. And it may extend even to the executive department. Dahil along the way, may mga lapses talaga maliwanag na nangyari o may mga miscommunication na masasabi natin. Pero ang moving forward bilang isang senador, ang focus siguro namin ngayon ma-redeem yung Senado sa kinalalagyan namin ngayon. Kayo po dating PNP chief, Senator, gusto ko lang malaman, yun nangyari mismo na pag-handle ng USAA doon po sa nangyari and even ng NBI. Para po sa inyo, saan tayo nagkulang? Ano pong pagkakamali doon? Komunikasyon. Kasi madali lang naman mag-dial ng mobile phone o mag-pick up ng telepono para tumawag, mag-coordinate. So yun ang pinakamalaking lapse sa tingin ko na walang koordinasyon na nangyari between USAA at saka yung NBI. Dahil ang usaping ito ay pwede natin i-confine muna as far as the operational aspect na nangyari ng Miyerkules ng gabi doon sa dalawang ahensya. Kung nagkaroon ng isang mahigpit o malapit na koordinasyon o komunikasyon sa dalawang panig, palagay ko na iwasan yung papaputok ng baril. Oo, kasi pag magkaiba po yung kwento nila at ngayon nagsisisihan tong NBI maging ang USAA kung sino ba talaga po ang may sala dito. Senator, nung pong time, ito isa rin sa pinalulutan ngayon, nung time na nangyari po ito, mapapansin natin, majority ng senators, nandoon po sila lahat. Nasaan po kayo? Ang nakita lang naming video kay Senator Tito Soto. Kayo po, nasaan kayo? Anong oras kayo umalis ng Senado? Mga umalis ako 18:16 dahil yun ang kasi yung ginawa ko bago ako umalis, nag-communicate ako kay Director Matibag kasi gusto ko rin malaman kasi may mga pahayag na noon, especially coming from Senator Bato, na magkakaroon ng operation yung NBI Aris Provincia kasi nga doon yung tiyempong lumabas na rin yung denial o yung hindi pag-grant ng tiaro o yung status quo anti-order ng Korte Suprema. So pag walang tiaro, iisipin natin pwedeng mag-execute ng warrant yung NBI o yung PNP. So ginawa ko, nag-communicate ako kay Director Matibag. Tinanong ko siya. Oo. Sabi ko, between us,
pwede bang may pagkatiwala mo sa akin kung i-execute ninyo yung warrant of arrest against Senator Bato? Maliwanag yung sagot niya. Wala pong instruction, pero naka-ready naman po kami kung sakaling bumaba yung instruction. Maybe he was referring to DOJ kasi ito yung mother department niya o sa mas mataas na pinaupulan. Ano? So knowing that, sabi ko, wala mangyayari. So tumuloy na ako umalis at pinagbilinan ko mga staff ko kasi at that time, nagsisimula na mag-lockdown dahil nga siguro sa in-anticipate nila na magkakaroon ng intrusion o kung ano man yung pamamaraan na gagawin ng law enforcement para ma-serve yung warrant of arrest. So, gano'n na nangyari. So, lumabas ako sa gilid doon sa GSIS kasi napakaraming tao doon sa harapan, Oo. sa main gate. Mm. Sabi ko sa driver, dito na tayo, kumaliwa ka na dyan. At napansin ko nga na merong Blue Guard at saka merong NBI na nakatalaga doon sa gate na papunta GSIS. So, yun ang, at kinonfirm naman ito ni Director Matibag, sabi niya, bilang paghahanda, meron kaming advance team doon sa GSIS. Ang paliwanag niya, nandun sila sa GSIS compound o yung area. Kasi hindi makakaila na yung Senado umuupa sa GSIS pero merong dividing wall o pintuan sa pagitan ng teritoryo ng Senado at saka ng GSIS. So, gano'n ang kaya kami wala doon, mga minority. Kasi initially, ang declaration, announcement ng Senate President, magkakaroon ng all Senator caucus. So, naka-standby kami for a while. Pero nung walang konfirmasyon at ang nangyari na lang, majority caucus. So, wala kaming gagawin doon. Dahil adjourn na yung session, ako nga, inaalala ko rin mga staff ko, sabi ko mag-iuwi na kayo kasi baka abutin kayo ng lockdown, abutin kayo ng alas 12 ng gabi dito. So yun ang, kaya wala talaga minority senators doon dahil hindi naman tuloy yung focus ng lahat ng senador, bagkus majority caucus lamang. So wala kaming gagawin doon. Bakit kami mag-itambay sa Senado? Wala namang session. Oo, balikan ko po yung sinabi nyo kasi sabi nyo, kinausap nyo si NBI Director Matibag, wala namang confirmation na may hulihan, pero may advance team po sila sa GSIS. So ano po ba ito? Nag-assume po kayo na baka nga may arrest na mangyari and then may mga balita din pong lumalabas sa pinauwi ng maaga yung ibang kawani ng Senado. Paano po ba ito? Para lang mas maipaliwanag natin sa publiko, alam po ba ng minority na may arrest o wala po kayo talagang confirmation from NBI? Palagay ko, ako lang, kasi as far as I'm concerned, nag-verify ako kay Director Matibag. Kasi kung mayroong mangyayaring pag-aresto, siguro hindi ako alis doon. Dahil baka kailanganin kami doon bilang mga senador. Pero nung sinabi niya sa akin na walang instruction at hindi sila katunayan, ang paliwanag niya pa nga, ang parang instruction na binigay niya sa kanyang mga tauhan, walang hulihan sa mangyayari doon sa premises ng Senado. Ang instruction niya sa kanyang mga tauhan, sundan. I-monitor kung sa kanilang lalabas, maghuhulihin, sundan lamang, at saka humingi ng guidance kung malayo na sa Senate premises si Senator Bato, just in case aalis nga ng Senado. So hindi po totoo. Maliwanag yun. So, knowing na wala akong na-anticipate na kaguluhan, minabuti ko dahil wala rin abutin na kami ng lockdown for nothing. Kasi lockdown yon in preparation for a possible arrest o execution of arrest warrant, arrest order, na alam kong hindi naman mangyayari. At least sa premises ng Senado. Oo, kayo po... Ayoko na ibahagi sa aking mga kasamahan kasi ang unang salita ko kay Director Matibag, between us lang ito, baka pwedeng yung tanong ko sa iyo, mag-execute ba kayo ng W o ng warrant of arrest? Ang sagot niya, walang instruction, walang mangyayaring hulihan. Ayan, at least para malinaw lang po. Senator, kung kayo po at TJ, yes po. isugtong ko lamang Sige po. sa amin, napaka-unfair yung insinuation na ginawa kaagad ng aming kasama sa mayorya na alam namin may mangyayari. Kami, lahat nga kami Kaya kami rin umuwi ng maaga, sila naiwan doon para bang iniwanan namin sila sa ere. Hindi talaga malayong-malayo sa katotohanan yung pahayag na at napaka-unfair at alam mo na, masyado siyang malisyoso. Oo. Ika nga, wala naman silang basihan para sabihin umalis kami ng sadya para iligtas yung sarili namin at sila yung iwanan doon sa Senado. Kasi wala naman nakakaalam na magkakaroon ng gulo. Oo. Sino po ito? Sinong kasamahan? Yung sabi niyo pa parang nag-insinuate na kaya kayo umalis ay parang may mangyayaring hulihan. At the very least, yung dalawa, Senate President Alan Cayetano at saka si Senator Amy Marcos. Sila yung narinig namin nag-insinuate ng gano'n Sir, paano po bang protocol sa Senate para lang din po malinaw sa publiko? Pagka sinabi na may Senate lockdown, umalis na po yung ibang minority members, yung ilan po sa mga tauhan ninyo umalis din, bakit po natira yung majority kung alam nang magkakaroon ng Senate lockdown? May caucus sila Pinag-usapan yata nila yung reorganization para sa Lunes. Yun po ba yung tamang protocol? protocol? Sila. Majority caucus Siyempre, maiiwas sila Yes. doon. Naiintindihan po natin yung caucus on a time na walang ganitong nangyayaring possible arrest, ano? Pero ano po bang protocol doon? Kayo po bilang dating PNP chief, paano po ba yun? Kung may posibilidad na mangyayaring arrest, ano dapat? I-vacate ba dapat yung buong area sang may iwan lang po yung members ng police officers and OSAA and even the Marines? Yes, dapat ganon. Kasi magla-lockdown ka, pwede nang palabasin yung mga gustong lumabas. Pero kung sa akin, based doon sa kung may mga operational occurrences o incidente na in-anticipate, dapat bago mag-lockdown, palabasin lahat yung mga senador. Kasi nga, for their safety, for our safety, at saka safety ng mga employees, dapat
bago i-lockdown, palabasin na muna. Pero inspeksyonin yung mga lumalabas. At saka, kasi yung ingress and egress ang pinag-uusapan niya. Pag nag-lockdown ka, ang piniprevent mo yung ingress and egress, di ba? Pero dahil nga ang lockdown, yung agam-agam na baka merong mag-intrude, dapat palabasin mo yung lahat yung except those who are not authorized o on duty na kailangan mag-remain doon sa loob ng Senate building. Oo, on duty na dapat mag-remain sa building during a Senate lockdown. Sa pananaw niyo po, sino lang dapat ang nasa loob? Mga OSA, tapos kung sino man yung naka-duty para magbantay ng mga, well, basically, yung OSA personnel. At least yung mga naka-duty doon. Or kung naka-red alert sila, lahat sila 100% nandoon. Sir, kanina po kausap namin si Aplaska at sinasabi niya sa amin ni Manong Ted, sa CCTV around 6 p.m. may mga nakikita na siya sa iba't ibang areas ng Senado na may mga nakaposisyon na NBI agents. Naulinigan niyo po ba ito nung time na nandun pa kayo sa Senado na may ganun pong impormasyon? Wala. Na-confirm ko lamang yon nung nag-uusap na kami ni Director Matibag na sinabi niya nga, meron talagang naka-deploy. Ang sabi pa nga niya, unarmed. Tapos, body-body system. I think, nabanggit niyang numero, kung daw nagkakamali, 16 to 18. NBI personnel, pero merong augmentation of Blue Guard. Kaya totoo nga, nung lumabas ako doon sa gate, doon sa side gate, papuntang GSI exit, ang sumita sa akin, Blue Guard. At pinababalik kami, doon kami dinidirect sa main gate. Pero sabi ko sa aking driver, o sabi mo na lang, sabi mo na, pakilala ka na lang, na kung pwedeng dito tayo lumabas, kasi nga, napakaraming tao doon sa main gate. So, pinayagan kami. So, lumabas kami, tapos yun na, palabas na. Wala namang commotion doon. Pero ang nakita ko lang talaga doon, ang very evident para sa akin, meron talagang isang NBI agent na merong name tag na nakasabit sa leeg at nakapolo barong. Opo. Na nung sinilip ako, nakilala ko, sige po sir, sabi niya ganun. Opo. So alam ko, ang nakita ko at least one NBI agent na nagbabantay doon sa side gate ng sa GSIS. Opo. Between Senate and GSIS. Oh. Opo. So bilang dating Chief PNP po, no, kayo po mismo, Senator Ping, pakiramdam po ninyo na yung mga ahente ng NBI doon, nandoon for intel purposes in case umalis na Senado si Senator Bato, may pakiramdam ba kayong lulusubin nila ang Senado? Based on my conversation with Director Matibag, intel and monitoring, yun ang maliwanag na sinabi niya. Yung afterthought, nung nag-usap kami ulit, talagang ang instruction niya, actually, pinoward niya nga sa akin yung thread na kanyang instruction sa kanyang mga tauhan, walang mangyayaring hulihan. Pagka lumabas, i-monitor, sundan, doon na, hindi naman niya in-expound na kung anong gagawin nila pag malayo na halimbawa lalabas si Senator Bato, kung malayo na sa indeterminate. Putol na yon. Hanggang doon na sa monitor, sundan, walang hulihan. Basta ang maliwanag doon, hindi huhulihin. Okay. Opo, hindi huhulihin at hindi sila papasok sa loob mismo. I mean, doon, obviously, doon mismo sa vicinity as declared by the Senate, no? Hindi po. Yes. Okay, sige. Kaya nga sanabi ko, miscommunication or lack of communication, absence of communication. Kung ito na i-communicate ni Director Matibag kay General Aplaska o sa liderato ng Senado na ginagarantiyahan namin, meron kami tauhan dyan, pero wala sa Senate compound, andyan lang sa GSI side. Kasi ang justification ni Director Matibag at pinadala niya rin sa akin yung kopya ng letter ni GSI General Manager Veloso. Meron talaga request yung GSI General Manager na talaga o mag-deploy ng tauhan ng NBI doon sa GSI side ng building. Sige. So, Sir Senator Lacson, kunin ko lang po ang inyong experience, maturity, and logic. Gagawin ba ng mga ahente ng Estado yung sinasabi ni Senator Amy Marcos na instruction daw ni Pangulong tama? Narinig ho ba ninyo yun? Yung mamatay na ang sino mamatay, basta arrestuhin nyo yan, mga ganun pong usapin na talagang may instruction daw po. Ano man ang mangyari, hulihin nyo si Bato kahit na may mga madisgrasya. Tingin nyo ho ba gagawin yon ng NBI o maging nakasalukuyan pong executive head ng ating gobyerno? Categorically, no. Imposibleng mangyari yun. Kasi kung gano'n ang instruction, hindi ganyan na nangyari. Talagang nilusob na yung buong Senado at masaktan na kung sino masasaktan. Kaya napakalayo sa katotohanan yung pahayag ni, at napaka-responsable yung pahayag ni Senator Amy Marcos. Do you agree with your present Senate President na at that time, the Senate was under attack? After 2010, dahil inamin naman ni General Mau Aplaska na siya yung unang nagpaputok ng warning shot. So pag under attack, inatak ka, ikaw ang pinaputukan at lumanti ka ng putok. So yun lamang magpapatotoo na hindi under attack ang Senado. No? Hyperbole, siguro yun yung kanyang pag-express ng kanyang emosyon na under attack kami, kaya kami ganitong situation. Well, that's his opinion. Sabi ko nga, Ted, we can hear as many versions as there are witnesses and even non-witnesses. Depende sa kung anong perspective ang pinanggagalingan o kung ano yung gusto niyang paniwalaan. Marami tayong maririnig na account dyan. Mga pahayag, mga opinion, haka-haka. Napakaraming version as there are witnesses and even non-witnesses na magbibigay ng pahayag. Yan ang maririnig natin, Ted. Malilito tayo
Sa akin lamang, hintayin natin yung ginagawang investigasyon. I-base ito sa fact. Meron tayong CCTV, meron tayong testimonya na makukuha sa mga talagang eyewitnesses accounts. Doon na lang tayo manalig at abangan na lang natin kung ano ilalabas sa investigation. Opo. Yun ho bang CCTV na binabanggit ninyo, kayo ho ba mismo will be interested to really view it mula sa simula hanggang sa matapos? Kasi may mga kumakalat ngayon na video na may isang umano ay nasa Senado na nagsasabi na itago yung CCTV. Narinig ko rin yun. Hindi ko alam kung totoo yun. Pero napakalaki ng contribution sa pagkalap na ebidensya, yung CCTV footages from start to finish. Yun ang magbibigay ng liwanag doon sa mga talagang yung pangyayari. Ilan yung succession ng event. Hindi mahirap, hindi pwedeng itanggi yun. At mind you, Ted, meron naman tayong jurisprudence na tinatanggap admissible na ebidensya yung CCTV footage. Ito'y natatandaan ko to sa debate namin doon sa pag-amend nung 4200 ba yan, yung wiretapping act. Opo. No? Yung Ople versus Torres, pagka sinabing reasonable expectation of privacy, meaning pag ang CCTV na isang public place, hindi pwedeng sabihin violation ng iyong privacy na ikaw nakuha ng CCTV footage. Kaya nga yung mga pulis, diba, pag merong robbery hold up, halimbawa, sa isang grocery, ginagamit na ebidensya talaga kasi nga, reasonable expectation of privacy para huwag mo expectin na may privacy ka pag ikaw nasa isang public place. Opo, yes, kasi sir. dapat maliwanag yan sa umiiral na jurisprudence. Okay. Senator Ping, meron kayong tweet. Ano bang tawag ho dito? Post. Sorry. More on the Senate incident last night. He who has the means, opportunity, and motive is the most probable suspect. Can you please enlighten us dito po sa talinhaga ng inyong mensaheng ito? Hindi yan talinghaga, Ted, bilang isang dating investigador, napakatagal ko na rin sa law enforcement. Yan talaga yung panuntunan. Yan yung direksyon na dapat hahakin. Pag ikaw ay nag-iimbestiga, lalo pa nga nag-i-start ka sa zero, wala kang information whatsoever. Ang Biblia namin dyan, alamin mo kagad sino ba yung may means o capability na magsagawa ng krimen. Sino ba yung may opportunity. Ibig sabihin, may nag-arrest yung opportunity. At pangatlo, pinaka-importante, sino may motibo. Wala akong pinatutungkulan. Ang sinasabi ko lang, guide ito. Ito yung guidebook ng bawat investigador na pag may nangyaring krimen, pagpunta mo at nagsimula ka mag-imbestiga, huwag kang lilihis sa tatlong ito. He who has the means or capability, the opportunity, and motive. Hindi ka maliligaw, Ted. You will be guided properly. Opo. Kaya ko po nabanggit nga yung katagang talinhaga. Para bagang, alam niyo ho yun, yung wisdom behind this, kung bakit po ninyo nasabi, kasi means, opportunity, and motive. When you say means, yung may kakayahan na gumawa nun, doon sa eksena na maaaring mapapanood natin o oportunidad na iyon gawin at yung motive. Sa nangyari pong yan, pag pinag-usapan natin yung motive, ano kaya ang motive? Yun ang dapat alamin ng mga investigador na nagsasagawa ng investigation. Hindi ako nagpipinpoint kung sino yung merong means, merong opportunity, at merong motibo. Sa akin yan, guidebook na yan Para bang, dahil yan ang aking experience, yan ang aking school of thought na natutunan sa mahabang panahon ko sa law enforcement. Opo, sige po. Well, ngayon po naman lahat ng mga pahayagan headline ito na sa gitna po ng nangyari pong kaguluhan, putukan, kalituhan, nakalabas ng Senado si Senador Bato de la Rosa. Opo, yun hong pangyayaring yun, ano po ang inyong masasabi? Well, again, there will be as many legal opinions as there are lawyers expressing their opinions. May sa isang banda, kasi napakinggan ko yung interview mo kay Attorney Gilbert Andres. At ako, nung marinig ko yung hindi ko matatawaran yung kanyang kakayanan pagdating sa pag-interpret o kaya pagpapahayag tungkol sa batas, umiral na batas. Napanood ko yung kanyang doon sa ICC. At doon nga, nakapag-tweet nga rin ako doon. Talagang bilib ako sa kanya dahil nung nilatag niya yung ebidensya ng prosecution, kasi siya yung tumatayong representative ng mga victims ng EKJ o EJK. Talagang bilib ako sa kanya, kaya interesado ako marinig yung kanyang mga pahayag. Sa isang banda, dahil sabi niya doon, at maliwanag ang kanyang interpretation sa 9851, parang, alam mo, hindi talaga definite yung definition doon sa Section 17 at Section 18. Sabi niya, maski walang order na lumalabas sa domestic court, pwedeng isakatuparan o implement o execute yung ICC warrant. Kasi bound naman tayo ng treaty nung araw na nagganap yung mga EJK, supposed EJK. Sa isang banda naman, pag natin ko naman yung version ng ibang abogado, sinasabi nila, hindi, kailangan dumaan sa domestic court. So, wala pang jurisprudence ng TED. Pinag-aralan namin ito ako, personally, inalam ko ito, kasi nung nagkaroon ng Senate Resolution number 44, na inihain ng minorya nung panahon na yon. Kasi in-interpret yung pagkahuli kay dating Presidente Duterte at yung napipintong paghuli sa ibang mga kasamahan namin. So, sumang-ayon ako doon. Nag-join ako sa kanila sa pagpirma, katunayan. Because sa aking appreciation, bilang siyang layman, bilang paggalang sa domestic court, total hindi naman ito mandatory na kailangang dumulog sa domestic court o the other way around na kailangan dumulog.
So sa akin interpretation, dahil wala pa namang jurisprudence, kaya nga Nobel case ito, mabuting nandiyan na sa Korte Suprema, sila mag-i-interpret ng Constitution. Kasi nung inaral ko ito, Ted, along with my legislative staff, binangga namin ito sa provision ng Constitution, sa Bill of Rights, na kung saan, minamahalaga nila, binibigyan ng halaga, yung ating Philippine Court, na yun lang ang parang susundin natin na mag-i-issue ng, sabihin natin, corresponding order subsequent to the ICC warrant of arrest, which is an international warrant. Pero ang ICC kasi, Ted, dahil sa nakita natin sa ginawa kay dating Presidente Duterte, hindi na nila binigyan ng pagtingin ng halaga na maghintay pa ng order galing sa itong domestic court. Agad-agad kinuha nila, pinadala. At ang ICC naman, basta nasa kanila na, wala kaming pakialam kung paano yung dila rito kasi pag naandito na, meron kaming jurisdiction. So napakainam ng itakil na agad ng Korte Suprema yung mga pending petitions na inihain ni Senator Bato para na magkaroon tayo ng guide. Kasi sila lang naman ang pwede mag-interpret ng ating konstitusyon at sa ating mga batas. Katunayan, pagka naglabas sila ng order dito, ng ruling, yun ang susundin natin. Pwede natin i-adapt, i-amend natin yung 9851 para mag-conform doon sa magiging desisyon ng Korte Suprema. Okay. Senator, nabanggit po ninyo, no? Ngayon po talaga dito ang sitwasyon, ito ho ang pinaka malaking biktima ho dito, kung tama ang aking ginamit na kataga, ay ang imahe ng Senado. Sabi ho ninyo, time to recover. Dapat ibangon nyo ito. Ano po ang inyong balak gawin? Paano nyo maibabangon ito ngayong Senado na marami na nga po ang nagsasabi na para bagang ito po ay failed institution? Alam mo, Ted, yun talaga sinabi ko kanina nakakalungkot. Kasi ang daming tawag sa amin. Kasi nung nag-usap kami, nag-focus kasi kami kagabi ng mga minorya. Akala ko, ako lang yung tinatawagan ng mga international news agencies. Nagkatatawag na yung Reuters, tumatawag yung kung ano-ano, at ang hihingi ng interview. Sa loob ko naman, nung binahagi ko sa mga kasamando, sabi nila, kami rin tinatawagan. Sabi ko, ako, decision ko, huwag na mag-give interview sa international media. Kasi ano sasabihin natin, lalong lulugbok yung Senado. Kasi parang i-repress mo na i-repress. Kasi, alam mo, nasa international news tayo for the wrong reasons. Napakapangit ang nangyari. Kasi noon pa lang, parang breaking news. Sa CNN nga, nakalagay na doon. Parang shooting in the Philippine Senate. Ano na kagad negative na kagad. So, ang sinasabi ko mag-recover, from here on, siguro, maging, alam mo, senatus, di ba? Yung Latin word, pinanggalingan ng Senate. Parang wise, mature men. Yung saro-saro ito yung senatus So, dapat, moving forward, gawin na namin lahat yung tama. Huwag na kami magpakita ng yung mga parang immaturity, parang magkaroon pa ng further, guluhin pa namin yung situation. Henceforth, parang mag-self-reflect na lang kami, individually and collectively, para henceforth, puro tama na lang yung aming maging guidelines sa pagtahak ng aming, pag-perform ng aming duty. Simulan natin halimbawa yung mabuti, nag-announce si Senate President Cayetano na on Monday, May 18, i-convene yung Senado bilang isang impeachment court. That's one good first step, na parang tama yung aming gagawin. Kasi nga, maliwanag naman sa Constitution. Kasi, natatandaan ko, even noong panahon pa ni Senate President Soto, may nagpahayag na sa aming mga kasabahan. Kukwestiyonin na kagad yung basis ng articles of impeachment, which to me, is inappropriate. Kasi ang trabaho lang namin, agad-agad, pag na-receive, na-transmit sa amin yung articles of impeachment, agad-agad mag-convene kami. Hindi naman kailangan kinabukasan trial kagad. Kasi may proseso pa yan, may procedure pa yan. Kapag natanggap na, siyempre, built in order of business, pagkatapos mag-convene kami, tapos magpapadala ng summons. Nagtanong na kami kasi sa mga nakakaalam, sa mga judges, mga justices na kaibigan namin, na merong 10 days, at saka based on past experience, merong 10 days na papadala mo ng summons yung respondent, mag-comment kayo. Pagkatapos noon, merong 5 days na papadala mo yung prosecution na mag-reply. At pagkatapos na makonsolidate lahat yun, mag-schedule na ng tinatawag na preliminary conference para mag-stipulate, eto na, markahan na natin yung mga ebidensya. Magsabi na kayo kung sino yung mga testigo nyo. Beyond that, wala nang mga surprise witnesses. Or, upon the discretion of the impeachment court, pwedeng sabihin na, sige, pwede kayong maglabas pa ng witnesses kung along the way meron kayong pero papaalam nyo muna yes, sa Korte. Nasa discretion nyo ng Korte. Susundan natin yung route of court. In other words po, kakanin nyo, dapat gumawa na kayo ng tama at mabuti. Tama yung Ted. Tama at mabuti. Eksakto. Kami po ay mag-aabang sa Lunes po kung ang inyo po mga kasamahan ay gagawa na po ng tama at mabuti. Harinawa, Ted. Harinawa. Senator Ping, marami pa ho kaming katanungan. Next time na lang po at mabuhay po at Grabe, ang tindi naman ni Senator Pinky. Ay, ganap na ganap. Ganap na ganap ang pagiging tuta kay Marcos Jr. Ayun! Tang palumpalo ang ating baklushi na senador. Lahat na lang takip na takip pa. Talagang laban na laban si Baklush. Talagang
todo pukpok sa pagtatanggol No, talagang alam mo 'yon, yung tipong talagang parang sinampal ng isang maletang pere. Tangina yan, grabe. Ang lapit ng mga pahayag ni Senator Pinky Lacson na yan. Ang tindi. Talagang alam mo yun, masasabi mong siya yung the greatest alalay ng adik. The greatest tuta in the world, no? Oo, talagang, alam mo, talagang masasabi mong eto na ata ang satisfy. Eto na ata ang pinaka-greatest tandem in the history ng politika sa bansang Pilipinas. Itong tandem ni Soto at ni Lacson. Diba? Kasi nung nag-tandem sila, kahit sa pagiging kupal, sa pagiging tuta, tawag dito, magkasama sila, hindi sila naghiwalay. Sa pagiging tuta kay Marcos at Romualdez, hindi sila naghiwalay. Sa pagiging kupal sa gobyerno, hindi rin sila naghiwalay. Ganon kalupit, 'di ba? Etong si Senator Tito Soto at si Lacson, at lalong-lalo na to si Lacson. Ngayon nga din, may mga, speaking of Lacson, 'di ba? Nasa Blue Ribbon Committee yan. So ngayon may mga bali-balita na parang tinanggihan daw ni Senator Rodante Marcoleta yung pagiging chairman ng Blue Ribbon, chairman ng Blue Ribbon Committee. So tinanggihan yun. Hindi pa natin alam kung 100% na sure yan. Kung ako man din kay Senator Rodante Marcoleta, medyo pangit din naman din. Pero ako gusto ko rin gusto ko na maging siya ulit ang maging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Maniwala sa akin tol, isa ako sa Banateros Vloggers tol Oo nga, isa sa mga Banateros vloggers. Kasi 'di ba Banateros Brothers, kami yon. Sila Banateros Vloggers. Yan, alam nyo na kasi fake news daw ako May nag-comment kasi sa video natin tol, fake news daw ako. AI lang yung kasama mo, hindi yan si Jay Guevara, sabi nga nun. Yan kitang-kita nyo yun Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros